Nakatakdang tapusin ng DPWH ang Lingayen Bypass Road sa lalawigan ng Pangasinan bago ang 2027. 2018 ang simula ng konstruksyon ng kalsada na binubuo ng higit sa 3,000 kilometrong bagong kalsada mula sa intersection ng Pangasinan-Sambang-Sambales Road. Narito ang balita ni Catherine Landicho. Nagsagawa ng site inspection ng Department of Public Works and Highways o DPWH, katuwang ang mga lokal na opisyal para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng Lingayen Bypass Road sa lalawigan ng Pangasinan. Ang proyektong ito ay magdurugtong sa Barangay Paay sa bayan ng Lingayen hanggang sa Binmali at inaasang makakapagbilis ng biyahe mula 22 minutes tungo sa 7 minutes na lamang na tinatayang makikinabang dito ang humigit kumulang 18,000 na mga motorista. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, target na makompleto ang bypass road sa susunod na taon, kaya tinihikayat niya mga kinaukulan na pabilisin pa ang konstruksyon. Sinimula noong 2018 ang Lingayen Bypass Road Project na binubuo ng 3.4 kilometer na bagong kalsada mula sa intersection ng Pangasinan-Zambales Road at Lingayen Labrador Diversion Road sa Barangay Paay na tatahak hanggang Barangay Namulan. Kasama sa ikalawang yugto ang karagdagang 2.5 km na extension na magdurugtong naman sa Lingayen at Binmali. Saklaw ng proyektong pagtatayo ng 4 na linya ng konkretong kalsada na mayroong mga drainage at slope protection, 3 overpass, 1 underpass, 4 na permanenteng tulay at mga road safety facility. Bukod dito, isang tulay din sa bayan ng Agno, Pangasinan ang minamadali ng Pangulo at ng DPWH na matapos upang matulungan ang mga residente na nagtitiis ngayon sa pinagtagpi-tagping kawayan na nagsisilbing tawiran papunta sa kabilang bayan matapos itong masira sunod-sunod ng bagyo ng Hanging Bridge noong taong 2025. Sinadya ko na pumunta dito kasi alam mo itong mga hanging bridge na to, ito yung nakakaligtaan na eh. Ang problema, hindi natin nararamdaman na napaka-importante ito sa mga kababayan natin dito. Sa plano ng DPWH, permanenteng tulay ang ipapalit na maaari rin daanan ng mga 4-wheel truck. Para sa UTV News, Catherine Landicho, mga saludo sa bawat Pilipino.